Hello, kumusta kaibigan? Magandang gabi ho. Kumusta kayo? Nag-dinner na ba kayo? Mukhang nakapag-dinner na po kayo kasi alas 8 na po ng gabi ngayon eh. Kami po alas 6 o kaya alas 7 ho, nagdi-dinner po kami. At purihin ng Panginoon sapagkat nakapagpahinga na siguro tayo. Yung iba sa inyo ay actually walang pasok di ba? Sa araw na ito. Yung iba nag-enjoy. Noong umaga daming tao dun sa sa baybay sa lugar po namin. Kasi walang pasok. So, ang ginawa ng pamilya, maaga pa, mga alas 6, alas 7 ho, inaando na sa baybay. O malapit po sa dagat, opo. At nagre-relax na po doon. At nagkaroon kami ng privilege ni Mrs. kanina umaga ho na makapasyal po. At it's good na may mga ganon na opportunity ho na meron po tayo na binibigay ng ating Panginoon Diyos. I hope okay lang po kayo mga kapatid sa gabing ito at salamat sa Lord sapagkat tayo ay nagkita uli. Binigyan ng Lord sa ating opportunity ito para ho mag-meet. Napakabuti ng Lord Sabi ko nga po sa inyo, ang ating Diyos ay napakabuti. Wala po siyang planong masama sa atin. Lahat po mabuti. Bagamat yung proseso na yun, mabuti ang Diyos, pinadadaan tayo sa pagsubok. Kasi gusto ng Lord mag-mature tayo Opo. Yung part ng maturity natin, masubukan natin to iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero ang ganda nito, bagamat tayo dadaan sa iba't ibang pagsubok, isang bagay ang asigurado. Sa bawat pagsubok, nandiyan si Jesus. Yung presensya niya, yung banal na espiritong sumasa atin, yung salita ng Diyos na bahagi ng buhay po natin. So, makakaasa tayo na as we journey together itong 2025, si Lord andyan kasama natin. Hindi tayo inihiwalayan ng Panginoon, ng Banal na Espiritu. Alright, let's start. Tayo po muna yung manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. We just pray for understanding. Help us, Holy Spirit. Reveal unto us ang mahalagang prinsipyo ng salita niyo mamaya. Panalangin po namin ang inyong gabay. Dalhin niyo po rito mga kapatiran, ang Catholic community from different places, that we may be able to worship you. Mabigyan namin kayo mataas na parangal, pagsamba, sapagkat you deserve all those things. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat, Mama Mary, for interceding for us. It is our prayer that you will bless this fellowship. Ma-enjoy namin ito kasama yung mga kapatiran from different places. We ask this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang gabi mga kapatid. Salamat for joining sa ating evening broadcast. Ang tawag natin dito pagkagabi ay Experiencing Breakthrough. Kasi mahalaga sa atin itong breakthrough Ito yung event. Ito yung pangyayari sa buhay natin na pwede natin sabihin na ito yung mga aha moments natin. Marami tayong mga pinagdadaan ng iba't ibang klaseng pagsubok, di ba? Mga challenges in life, pero dumating yung point na na-overcome mo yun sa biyaya ng Diyos Opo. So masasabi natin nagkaroon ka ng breakthrough bilang estudyante. Mahina ka sa klase pero eventually dahil sa tiyaga mo mag-aral, naandon. Ang ganda na ng grades mo ngayon. Breakthrough ho yun. Bobby Tarok, magandang gabi Brad, salamat for joining. Ganoon din kay Daryl Capobres Guanzon. Magandang gabi po. Salamat for joining sa ating broadcast. Kay Corazon Ergagi, magandang gabi po. So, pwede natin ma-experience yung breakthrough. Kung kayo po yung mga magulang, ano yung breakthrough natin? Yung sa pag-aalaga natin ng mga anak natin, di ba? Yung unang sabihin mo na unang 10 taon, palpak yung parenting mo. But when you realize na part pala ng kapalpakan ng parenting natin, tayo rin may gawa. Hindi natin sinusundan ng biblical principles. Okay? Hindi tayo masyadong nagmamature kay Lord, kaya yung process ng parenting natin, hindi ho maganda. But when you realize na meron kang mali na kinakailangan mong bumawi sa mga anak mo, nagkakaroon ka ng breakthrough
Dahan-dahan po yung breakthrough, hindi ho yan biglaan eh. Kailan nangyayari yung breakthrough? Kapag ka inaayos mo yung relasyon mo sa Panginoon. Kapag ka meron kang realization. Pangalawa, meron kang nagbabago yung isip, you change your mind, you repent. Mga kapatid, and you allow the Holy Spirit to move sa buhay mo eh. Doon nagsisimula dahan-dahan po yung breakthrough sa buhay mo, sa parenting style, di ho ba? Sa yung spiritual life, pwedeng ma-experience itong breakthrough. Mga kapatid, bago ko dumiretso sa pinaka topic natin for tonight, please allow me to share this kasi meron akong nakitang balita rito from CBCP. Na-approve na daw po itong tinatawag na ratio of permanent deacon sa Pilipinas. Raydan Garcia, magandang gabi, sabi niya. Nagkaroon po sila ng ika-129 na plenary assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Na inaprubahan po ng CBCP na magkaroon ng ratio for permanent deacons na ito ay i-implement o isasagawa na magkaroon talaga tayo ng permanent diaconate in the Philippine churches. Ito is pang-Katoliko lang ito, mga kapatid. Ang balitang ito ay ayon sa ating Novaliches Bishop na si Roberto Gaa. Ito daw po yung mga napagkasunduan sa kanilang katatapos na gathering ng mga bishops na ginawa sa Laguna. According kay Bishop Roberto Gaa, kinakailangan lang daw po isumite o isubmit ng CBCP yung napagkasunduan na guidelines sa Vatican. Na anong gagawin po ng Vatican? Aaprubahan po ba? Hindi ho, i-recognize lang. Barbie Cabato Largo, magandang gabi po. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Brad, magandang gabi. Salamat for joining sa ating broadcast. Magandang balita po ito, mga kapatid. So, napagkasunduan na may guidelines na sa Pilipinas patungkol dito sa implementation ng permanent diaconate in Philippine churches. Ang paliwanag pa niya ganito, inapprove yung ratio for permanent deacons. So kinuquote ko yung sinabi ni ni Bishop Roberto Gaa. So ibig sabihin po noon, sabi niya, pwede na nating isubmit yung napag-usapan po dito sa CBCP at ito po ay parang ginagawa na po ngayon ng Vatican. Hindi na po sila nag-a-approve, they just recognize it. They just acknowledge it. So yun po ang mangyayari. Ito yung binanggit ni Bishop Gaa sa isang interview. Ayan. Magandang gabi raw, sabi ni Alan Janeta sa Pilipinas. Oo. Salamat bro. So itong ratio na ito ay magsisilbing opisyal na dokumento ito na ito yung pinaka pangkalahatang guidelines na patungkol sa permanent deacon sa Catholic Church. Sinabi ni Bishop Gaa na hindi naman daw obligado na magkaroon ang bawat parish ng permanent deacons. Okay? Pwede po kasi nilang suportahan ng mga pari at mga bishop in pastoral duties. Yun po yung papel ng diakono, na suportahan ng mga kaparian at mga bishop sa tungkuling pagpapastor. Ang sabi pa niya, it is really out of the generosity of people that if ever they give, they will give out of generosity. Pero hindi po obligado ang simbahan na bigyan sila ng sweldo. Kaya ang inaano po doon, sabi niya, sana nga po ay more or less economically stable. They are able to feed for themselves, the bishop said. Ibig sabihin, ang rekomendasyon sana may mga trabaho yung magiging deacons.
Hindi ho sila naman obligadong suportahan ng simbahan, pero hindi naman po nila inalis yung possibility na tumulong ang simbahan o yung ilan sa mga parishioner doon sa magiging diakono. Kasi permanent po kasi ito eh. Ayon pa dito sa balita, ang permanent deacons po ay pwedeng may asawa. Okay? Pero yung mga magiging bahagi nito na wala pong asawa, pag siya po'y inordinahan, hindi na po siya pwede magkaroon ng partner. Ano po yung trabaho ng mga deacon? Nagpipreach po ng salita ng Diyos. Pangalawa, catechesis. Pwede sila mag-baptize at involved sila doon sa mga charitable and community-focused activities. Actually po, ayon sa balita, ito palang permanent deacon na to o diaconate ay inapprove na pala ito sa Vatican. Opo, na magkaroon sa Pilipinas noong September 2023 pa. Matapos mag-request ang CBCP. So sa madaling salita, 2023 pa pala, okay na to sa Pilipinas. Na-approve na yung issue na magkaroon ng permanent deacons. Plural, deacons. Opo. So, mas pinagtibay pa yan sa napagkausapan na isasabit na lang ho yung guidelines na ginawa ng CBCP sa Maynila na ipo-forward na lang yan doon sa Vatican para lang ho i-recognize. Hindi ho para aprubahan kasi meron ng naunang na-aprubahan eh. I-recognize na lang po. So doon sa mga nagbabalak, kinukonsider maging deacon na permanent, eto na po yung chance po para sa inyo mga kapatid. Okay. Bobby Taruk, glory to God, may katawag na po ang ating mga pari at maalalayan na yan sila. Lalo na yung mga hindi dumaan sa proseso ng catechism. Jermaline Hunasan Balahadya, magandang gabi po. Salamat sa pag-join. Rosa Tadeo mula dyan sa Hong Kong, God bless kapatid. Kay Jojo Galiste, maraming salamat. Okay. Maganda po itong balitang ito mga kapatid, nabanggit lang natin. Now, diretso tayo sa ating topic for tonight. Ang title natin dyan ay Ukay-Ukay, Bet Mo Ba? Sino ba sa inyo rito hindi naranasan mag-ukay-ukay? Meron ba? Para atang majority sa Pilipinas naranasan na po ito Hindi po ba? Pero tignan natin ang kasaysayan, ang history. Aika Ekat, magandang gabi kapatid. Kailan ho ba nagsimula ang ukay-ukay sa Pilipinas? Ayon po dito sa article na akin nabasa, ang ukay-ukay po sa Pilipinas, nagsimula yan noong 1980. Noong 1980s po. Paano nagkaroon ng ukay-ukay sa Pilipinas noong 1980s? Nang ang Estados Unidos at ang Europa ay magbigay ng second-hand clothing sa bansa. 1980s, kapatid, nagsimula ukay-ukay. 2024 na ngayon So medyo matagal na rin po ito. Etong donation na ito ng mga used clothes, anong ginawa ng gobyerno? Yan po yung binibenta sa kalsada, sa mga basar. Doon nagsimula yung kwento niyan. 1980s na magsimula ang ukay-ukay sa Pilipinas. Pastor Dan Baldosa, magandang gabi po. Salamat for joining sa ating broadcast. Now, yung mga early years po nito, ayon po sa ating nakuha impormasyon, ang kauna-unahang ukay-ukay na tindahan ay nagbukas sa Baguio City noong 1980s. Ordinaryong Katoliko, magandang gabi kapatid. Yung salitang ukay-ukay, hindi po yan Tagalog word. Yan po ay galing sa Cebuano na salita. Nang ibig sabihin ng ukay-ukay sa Cebuano ay to dig, to sift through. Yun po ibig sabihin, hahalukayin mo sa Tagalog.
Kaya hindi pwede kung maarte ka dyan. Hindi ka pwede sa ukay-ukay kung maarte ka. Kung medyo yung kamay mo hindi pwedeng, kasi ukay-ukay nga yan eh. Galing yan doon sa mga lalagyan na, di, malalaking lalagyan eh. Na naka-plastic at nakalagay sa sako malalaki. Di ba? Kabundle po yan eh. Meli Galabin, magandang gabi. Watching daw siya from April, Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po kapatid na Meli. At yung ukay-ukay na ito sa Baguio ay tinawag po na wagwagan. Okay? Ang first ukay-ukay store nagsimula sa Baguio City noong 1980s. At ang salitang ukay-ukay ay Cebuano word po yan. Ang ibig sabihin ay to dig or to sift through. At ang kauna-unahang ukay-ukay sa Baguio City ay tinawag na wagwagan. Natingnan natin yung popularity ho nitong ukay-ukay na to. Noong 1990s, mga kapatid, ang ukay-ukay po ay naging popular. Nagbukas po yan sa mga major cities. Tandaan mo, sa Baguio nagsimula yan. Saan galing yung ukay-ukay? It was a donation from the United States of America at saka sa Europa. Opo. At ang ginawa ng gobyerno, yan po ay ibinenta doon sa kalsada. Mantaki mo, donate, tapos pinagkakitaan. Ganun tayo kalupit, di ba, ng mga Pinoy. Donate siyempre, kung donate yan, dapat libreng napapakinabangan ng taong bayan yan. Pero pinagkakitaan po ng gobyerno yan. O yan, at least alam na natin yan, kwentong yan. Maraming kumikita dyan. Baka nga, ang mga politicians natin nasa likuran niyang ukay-ukay na yan di ba? Okay, nasa na tayo? Andito pa rin. Yung growth in popularity po niyan, nangyari po yan 1990s, nagbukas po sa mga major cities ang ukay-ukay. Now, merong isang kilalang tao na ito yung tao, siya po yung pinaka nagsimula talaga nito. Ang pangalan niya ay si Evangeline Diseu Colod. Si Evangeline Diseu Colod ay tinaguriang Queen of Ukay-Ukay. Sa kanya po yan nagsimula, itong negosyo na to. Alim Hunasan, magandang gabi. Ganun din kay Getna. Sabi niya, Shalom. Hindi ko na maintindihan yan. Ano ba salita yan? Israel ba yan? Hindi ko na po alam basahin yan. Pasensya na po kayo ha. Basta nakalagay sa kanya rito pangalan Getna. Okay. Ang ukay-ukay mga kapatid ay sa panahon natin ngayon ay popular po yan at affordable para sa mga tao. Tandaan nyo, second-hand clothing yan. Hindi lang mga damit ang pinag-uusapan sa ukay-ukay. Nandyan din po yung mga sapatos, yung mga bags, at accessories. Now, tandaan po natin, ang ukay-ukay po, ito po ay sustainable fashion option na para sa ating hindi kayang makabili ng branded, pero pwede kang pumorma na sa ukay-ukay mo lang nabili to, nagiging pasyonista. Di ho ba? Nalaman ko kasi sa Israel yan kasi yung plug dito nakita niyo, maliit yung plug pero napansin ko mukhang Israel yung plug. Okay, get na. Maraming salamat. Sige mga kapatid. So itong ukay-ukay na to ay sa totoo lang ay nag-i-enjoy tayo nito. And I don't know about you. Pero ako tatanungin mo, ako po'y nalipat dito ng Negros mula sa Maynila. Dito ko lang na-enjoy yung ukay-ukay sa Bacolod Oo, kasi napunta kami rito 2009. Pagkatapos po kung maalala nyo yung Ondoy sa Manila, na Ondoy po kami, nasa Cainta kami nakatira Na Ondoy kami ron. Tapos October nangyari yun, parang September nangyari yung Ondoy 2009. September, 2 months after the incident, the onslaught. Nagpunta na kami sa Bacolod kasi yung misis ko taga Bacolod. So 2009 pa kami nasa Bacolod. At since then, na-enjoy ko tong ukay-ukay na to. Kasi honestly, wala akong pambili ng mga branded talaga na kamo bago na branded. Wala Wala po tayong pang ganun Pepito Barbon.
Maraming salamat. Ganun din sa akin may bahay. Ma'am, magandang gabi. So, nag-kick off, nagsimula itong ukay-ukay, 80s ito, mga kapatid. At nai-enjoy natin tong ukay-ukay na ito. Ngayon, kanina galing ho ako doon kasi yung anak ko kasi nagpapahanap ng, ngayon ko lang na narinig yung salita na to eh. Ano ba ito? Parang helicopter, hindi helicopter eh. Pero parang passion ito somewhere in Korea eh. Na siya, maluwag. Hindi naman siya, pero bulky siya. Hindi ko maipakita yung picture dito eh. Ayun, parachute. Parachute na pants. Tapos nang ginugol ko itong parachute na to, nakita ko yung image niya. Maluwag siya. Manipis na maluwag. O yung pangsayaw, alam mo yun? Pamilyar ka ba sa mga Koreano na mga nagsasayaw na mga babae, mga dalaga? O nakita ko eh. Yun eh. Sabi nung anak ko pa, andiyan ka ba sa downtown? Ang galing nung anak ko, nasa downtown talaga ako eh. Nagkakape-kape ako kanina ron eh. Tapos sabi nung anak kong babae na, pakailangan namin ng hanap mo naman ako ng parachute pants dyan. Naguluhan ako, parachute. Kasi ang alam ko, parachute, ginagamit to pagka nasa helicopter ka o nasa ka na tatalong ka doon. Tapos dahan-dahan kang bumababa sa lupa. Sabi ko, ibang klase, kaya yung parachute na yon? Siyempre, 54 na si Brad Calix, hindi naman tayo updated sa passion eh. Una, hindi naman ako passionista. Kaya sinabi nung anak ko yun, paano mo nga ako ng nagchat sa akin anak ko, paano mo nga ako ng parachute pants? Medyo nagulantang yung isip ko, ano parachute parachute? O siyempre, ay may cellphone tayo eh. Andiyan naman si paring Google eh. So, nung kinausap ko si paring Google, sabi ko sa kanya, parachute pants image. Yun. Nagpadala siya ng image, nakita ko. Ito pala to. Sabi ko, pambira, ito lang pala to. Ano pang So, pumunta po ako ron, naghanap po ako doon. Ma'am Nerissa Katong, magandang gabi po. Salamat for joining sa ating broadcast. Si Ma'am Nerissa Katong po ay kasama po ito ng aking may bahay dyan sa Sumag National High School. Mahusay po yan na guro, si Ma'am Nerissa Katong. Ma'am, salamat po sa pag-join. Regards lang po sa kay Bro Nelson sa kanyang sa mga anak po ninyo. Sa kay Ma'am Tigalio. Yam Montejo, magandang gabi po. Salamat for joining. Ganun din kay Mendoza Dani. Maraming salamat. So nagpunta ako kanina ron sa Ukay-Ukay. Doon sa 888. Maganda na ho ron. Pa mga taga Bacolod na taga Negros na hindi nyo pa napunta na 888. Maganda na ho. Hindi na ho katulad nung dati. Yung old building, pinaganda ho yun sa second floor. Nandun na ho yung mga ukay-ukay. Matutuwa kayo. Ganda eh. Ganda na ng ganda ng lugar doon. Punta kayo ha. Kung sakasakali. Okay. Nag-e-enjoy tayo sa ukay-ukay. Totoo lang. Marami ako naobserbahan doon. Mga dekotse nandun. Nagpupuntahan sila doon. Ang dami kang pagpipilian eh. Mga 10 stores po yun eh. May pagpipilian ka. Talagang kung talking about passionista ka ba? Pasok ka doon. Mura. Branded siya pero mura. Opo. You pick as you wish. It's your choice actually. Okay? So paunahan lang yun eh. Pag nasa ukay-ukay ka, hindi ka pwede maarte doon. Pag maarte ka, huwag ka mag-ukay-ukay. Doon ka na lang pumunta sa mga sa mga mamahalin. Kung wala kang time, hindi ka pwede sa ukay-ukay. Opo. Paunahan po yun. No limits. Okay? Anything that you see, napapansin ng mata mo, nahahawakan mo, pwede mo makita eh. Yun ang advantage sa ukay-ukay. Pag pinuntahan mo, nakikita mo, yung kursonada mo, mabibili mo kagad. Unlike sa mga online, nakita mo sa picture na ganyan, di ba sa online, nakita mo para maganda to ah. Pag in-order mo na, yung reality, yung expectation mo, hindi nagmamatch eh. Di ba? Pambira, ang ganda-ganda ng presentation nung pag
nung nasa yun na yung item mahal na-scam ka pa. Doc Hill Balignasay, magandang gabi po. God bless po. Maraming salamat for joining Doc Hill. Sa inyo pong pamilya. Magandang gabi po. Ganon din kay Nathan Rose Iligan mula dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat. Anything you see. Gagamitin mo lang naman dyan yung mata mo Tapos yung kamay mo. Ukay-ukay nga ano ko ba? Ito yung mga tips mga kapatid Pag gusto mong pumunta sa ukay-ukay, dapat meron ka neto. Number 1. Dapat meron kang punctuality ka, punctual ka. Early ka dapat doon. Hindi pwedeng late ka na mag-ukay-ukay. Kasi pagbukas ng alas 8 niyan o alas 10, dapat nakatambay ka na ron 9:30 pa lang. Nakatambay ka na. Pag pumunta ka ng alas 12 ng tanghali, pumunta ka ron alas 4 ng hapon, ano aabutan mo ron? Napagpilian na po yun Huwag kang pumunta ng ukay-ukay kung wala kang kung nalilate ka, hindi pwede sa ukay-ukay ng late. Dapat nandun ka pag nag-start na, nagbukas na. Ang magandang gabi sa aking mama, kay Mama Elsie Calixtro. Pangalawa, ihanda mo yung budget mo kasi mapapalabang ka ron Di ba gano'n naman tayo Pag hindi nakalagay sa listahan natin, minsan 2 lang nakalagay na items. Pero dahil may nakursunodahan ka na na bag, mahilig ka sa bag? Ako mahilig ako sa bag Mahilig ako sa sapatos Mostly ng gamit ko, ladies and gentlemen, ukay-ukay lahat. Bakit? Wala akong pambili ng bago. Wala. Kung magkakaroon man ako ng bago, regalo sa akin yon. Pero dahil wala nga po tayong ganon, tsatsaga po tayo sa ukay-ukay, mga kapatid. Dapat maaga ka pa doon. Pangalawa, prepare mo yung budget mo. Pangatlo, meron kang oras doon. Anong minimum na oras mo pagka nasa ukay-ukay ka? Meron ka ba 2 hanggang 3 oras? Na kung gusto mong sulitin, may kalahating araw ka ba? Pag sinabi kong susulitin mo kasi hindi naman pagka pumunta ka sa isang isang bilihan o ukay-ukay, doon ka na kagad. Hindi umiikot ka kung 5 yan, kung 10 yan, iikutan mo lahat yan di ba? May listahan ka, ito yung bibiling ko. Iikot ka sa 10 na kailangan mo ng oras doon. Kung nagmamadali ka, hindi ka pwede mag-ukay-ukay. Hindi ka pwede mag-ukay-ukay. Dapat may plenty of time ka dyan. Ika-4, may pasensya ka na baon. Tandaan mo, ukay-ukay to. Unahan po ito Unahan po ito. Kaya nga ako minakita ko sa mga damit, yung mga kabataan doon, ang aga-aga po nila. Binabantayan nila na buksan po yung bago. Pag binubuksan po yung bago, nagkakarerahan po yun. Minsan, andun lang sila mga 5, nakapalibot na sila dun sa na yon, sa mga damit. Pag inopen po yon, wala na po sila magawa doon. Talagang ganunan Ukay-ukay nga Wala kayong magagawa doon. Paunahan po kasi sa ukay-ukay, you have to understand, ukay-ukay po yon. Mababalya po kayo doon pag medyo mahina-hina po kayo. Kasi nag-uunahan Yun po yung ukay-ukay Kaya nga kung kayo po ay nakaranas niya, naintindihan nyo sinasabi ko. Bawal lang maarte sa ukay-ukay. Okay? Bawal lang maarte po dyan. Siyempre dapat na-enjoy mo yan. Hinahalukat mo kasi yan Kaya huwag kayong ma-offend na first time kayo nag-ukay-ukay tapos ginaganon iniitsa po yung yung item, iniitsa, lalo na pagdamit. 'Di ba? Minsan pag nakita hindi gusto nasa gumaganon gumaganon lang iniitsa-itsa lang Huwag kayong ma-open kasi ganun talaga sa ukay-ukay. Dapat prepared ka dyan pag nandiyan ka sa ukay-ukay. Opo. Bawal po ang nagmamadali dyan sa ukay-ukay. Dapat ini-enjoy mo yan kasi umiikot ka dyan, tinitignan mo yung item, okay? At ikapito, hindi mo mai-enjoy ang ukay-ukay pag wala ka doon. Dapat ikaw mismo nandun. Yung presensya mo. Ulitin ko, dapat maaga ka doon.
Pangalawa, may budget ka. Pangatlo, meron kang oras at least 2 hanggang 3 oras. Pero kung gusto mo ma-enjoy, may kalahating araw ka dapat doon. Ika-4, may baon ka na pasyensya o tiyaga. Dapat nag-i-enjoy ka. Bawal lang nagmamadali po doon. At ika-7, nandun ka dapat. Of course, ano ba pipiliin mo? Hindi ba branded? Mapasapatos yan, mapasa clothing yan, bags yan. Doon ka sa Prada. Di ba? Ang maganda kasi nito, may option naman eh. Lagi may option. Ano gusto mo, branded? Ano gusto mo, medyo maayos-ayos? Anong gusto mo, talagang mura? Murang-mura pero hindi siya branded? Nasa sayo naman yun eh. Pero basically, ginagawa natin, doon tayo sa branded. Saan gawa? Tinitingnan natin yung mga etiketa nun eh, di ba? Kaya nga hindi pwede nagmamadali. Pag wala kang time, huwag ka mag-ukay-ukay. Kasi tinitignan mo isa-isa yan eh, di ba? Tinitignan mo yung size niyan, kung sapatos yan, at sinusukat mo dapat yan. Sinusukat mo yan. Ngayon, titignan mo dyan sa damit, titignan mo dyan sa bag, titignan mo sa sapatos, tignan mo kung may damage. Kasi hindi po nila yan sasabihin sa inyo kung may damage o hindi. Inasa sa'yo yan, discretion mo yan. Ito ay karanasan ko dahil matagal na ako nag-ukay-ukay. Dapat matalino ka dyan, dapat smart ka dyan. Kasi kung nakamura ka nga, branded nga yung nakuha mo, kaya lang hindi mo naman siya tinignan-tignan, baka yung sapatos, maganda nga yung sapatos, branded nga, pagdala mo sa bahay ninyo, meron palang yung tahi niya na wala na. Kasi hindi mo naman tinignan eh. Pag may nakita kang item, tignan mo. Busisiin mo. Tignan mo. Kung yan ay damit, tignan mo kung may tama. Diba? Tignan mo yon. Hindi pwedeng pag nakita mo na kursonadahan mo, nakita mo lang etiketa. Maganda. Okay na to. Hindi ganun. Tignan mo yan. Ano ba to? Ano ba etiketa na ito? Ano ba tong size to? Large ba to? XL ba to? XS ba to? Double XL ba to? Now, medyo may problema. Isukat mo. Pwede namang isukat eh. Nasusukat ho yun. Again, bawal maarte ha. Pag hindi ka sanay sa ukay-ukay, dinidiscourage na kita dyan. Huwag ka na pumunta dyan. Kung medyo maselang ka, hindi ka pwede dyan. Pero kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, wala ka masyadong budget, gusto mo maging pasyonista, wala masyadong budget, pero ika nga gusto mong pamorma sa isang banda. Ako ang purpose ko, hindi naman ho pamorma, hindi ako pasyonista eh. Opo, yung kaya lang ng budget. Okay? Ngayon, mga kapatid, anong kinalaman na itong pinagsasabi ko na to? Yung ukay-ukay bet mo ba? Anong kinalaman nito sa ating experiencing breakthrough? May kinalaman ba to sa ating spiritual life? Kapag nag-uukay-ukay ka, pwede ka mamili. Sa buhay Kristiyano ba, pwede kang mamili? Yes. Pwede kang mamiling nag-grow kay Lord, pwede kang mamili na bansot ka sa harapan ng Diyos. You are not growing in the Lord. Now, in some sense, nasa ukay-ukay ka. Ang Christian life mo ba ay ukay-ukay? Mas maganda sana kung ukay-ukay, napili mo yung the best. In every decision making that we have, that we will do, dapat yung best yung mapipili natin. Yung concept ng ukay-ukay, di ba branded? You pay less, pero dapat nandun ka. Dapat may panahon ka. Dapat may baong kang tiyaga. Now, in our Christian life, importante ito. You want to experience breakthrough sa Christian life, dapat meron kang oras. Now, when you go to church, when you go to mass, dapat maaga ka. Kasi mag-invest ka dyan. May panahon ka. Kung parang naglalaba ka ng kalahating araw, nag-i-enjoy ka when you attend mass. Ang konsepto ng ukay-ukay,
Nahukay mo yung the best. Pero hindi mo magagawa yan kung wala ka doon. Yung presensya mo, importante kapatid. Pangalawa, importante dyan yung cooperation mo sa banal na espiritu. Gusto mo mag-grow? Gusto mo magbasa ng Biblia? Gusto mo meron kang apostolate o ministry sa parish? Ang tanong, may desire ka ba for growth? May desire ka ba to know Jesus more? Meron ka bang attitude na servanthood? Ito yung mga dapat mong matutunan bilang Katoliko, kapatid. Na pinag-usapan natin yung konsepto ng ukay-ukay. Pero yung prinsipyo ng ukay-ukay can be applied sa ating buhay pananampalataya. You pick the best. You pick the best. Branded. Mura pero branded. You pick the best. In doing so, in picking the best, dapat nandun ka. May commitment ka dapat, may oras ka, may disiplina ka bilang Katoliko. Kasi kung gusto mo yung best, pero wala ka doon, lagi kang wala sa misa, sinasadya mo na hindi dumalo sa misa, ang sabi ng mga pari natin, you are committing mortal sin. Kaya po inimpress sa akin ng Lord itong idea ng ukay-ukay para maturuan tayo, makakuha tayo ng lesson mula sa prinsipyo ng ukay-ukay. You pick the best. Na hopefully yung best na yan ay in line sa kalooban ng Diyos. Sa pag-aasawa, ano yung best for us sa mga married? Na meron tayong faithfulness sa ating partner. You pick yung partner mo 40 years ago, 30 years ago, 50 years ago, 10 years ago. Ikaw naman pumili ng partner mo hindi naman yung parents mo, right? Ikaw naman ang pumilit nagdasal dyan sa partner mo. Kaya wala naman ibang sisisihin dyan kung sakali magka-problema. Tayo na pumili. Pastor Ener Palasol Gamolo, magandang gabi po. Pastor Ray Navarro dyan sa Singapore, magandang gabi. Kay Jun Tigoy, magandang gabi mga bro. Etong konsepto ng ukay-ukay, maganda ho ito You simply pick the best. Yun ang pinakasentro. Makakamura ka pero you have to pick. You have to be involved sa Christian life, sa growth bilang Katoliko. Dapat nandun ka. Hindi pwedeng may ibang tao para sa'yo. Hindi pwede. Ang spiritual life, spiritual growth, ikaw yan Hindi pwedeng proxy, Brad. Ang proxy sa kasal lang yan. Ang proxy sa binyag lang yan. Pero pagdating sa spiritual life, hindi pwede ang proxy. Ikaw yan. Nandun ka. Hands-on ka. Nagbabasa ka ng Bible. Diba sabi ko sa inyo? Gusto kong makita sa aking panahon, hindi lang good Catholic, but godly Catholic. Sino yung mga godly Catholic? Sila yung mga may takot kay Jesus Christ. Na lumalago sa pananampalataya, malinaw ang relasyon kay Kristo. May takot sa kasalanan. Merong malusog na tahanan. Merong desire ikwento yung pananampalataya sa iba. Yan po yung mga godly Catholic. Hindi po sila judgmental. Kundi, kitang-kita sa atin yung maayos na patotoo. Importante po yun. Agaton Ray Alfante, magandang gabi, kapatid. Yun ang gusto kong makita sa aking panahon. Mga tatay, mga kabataan, mga nanay, mga young professional na may takot sa Panginoong Hesus. May malinaw na pamantayan sa pananampalataya. They shun evil. Doon ho magsisimula yun sa malinaw na relasyon kay Kristo mga kapatid
Hindi ito pasimba-simba lang. Hindi ito pakumukomunyon lang. Hindi ito Zimbabwe, yung magsisimba at uwi na. Hindi ho pwede. Dapat makita sa atin yung tamang doktrina at tamang pamumuhay. Magkasama po yun. Doktrina, yung lifestyle, magkasama po yun. Aanhin mo yung tamang doktrina kung hindi nakikita sa buhay natin. Magkasama ho lagi yun eh. Kutsara tinidor po yun eh. Hindi pwedeng overemphasize tayo dito sa doktrina. Tapos yung ating personal walk with Jesus, wala. Zero. Hindi pwede. Ukay-ukay concept, babalik ka ron, you simply pick the best. What is best for you? Bilang estudyante, you focus sa pag-aaral, tapusin mo yan. Makapag-masteral ka, makapagtrabaho ka, tulungan mo yung mga kapatid mo, pag-aralin mo rin. Yun yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Hindi yung high school graduate, mag-aasawa, etc. Hindi ho eh. Hindi yan ang plano ni Lord eh. Plano mo yan eh. Doon sa mga nagninegosyo, ano kalooban ng Diyos sa inyo? Maging honest kayo sa inyong trabaho, sa mga tauhan po ninyo. Tama kayo magpasweldo. Hindi yung inaabuso nyo yung mga workers po ninyo. Mag-o-overtime sila, hindi nyo dinadagdagan yung kanilang bayad. Wala silang SSS, wala silang PhilHealth, hindi kayo nagbabayad ng share ninyo sa sa PhilHealth. Hindi po pwede yan. You are a bad Catholic pagka ganun. Dapat good Catholic po tayo and godly Catholic. John Paul Ruby, magandang gabi. Salamat for joining sa ating broadcast. Alas 8:42 sa gabi. As I close, I'd like to say this sa aking mga fellow Catholics. Our priority this year is to know Jesus more. Na paano mangyayari yan na makikilala mo si Jesus ng mas maigi? You spend time with Him by reading His Word. Sa Katoliko, marami tayong Bibles. Isa lang ito sa ito pong Christian Community Bible. 72 books. 73. May sinasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi ni Paul, "Then whether you eat or drink or whatever you do," nag-uukay-ukay ka ba? Once a month o twice a month ka nasa ukay-ukay? Whether you eat or drink, ang sabi ni Paul, or whatever you do. May negosyo ka? Manager ka ba ng kumpanya? Isa ka bang entrepreneur? Ano man ang ginagawa mo, sabi ni Paul, do it for the glory of God. Suggestion ba yun ni Pablo? O it was a command? If you take it bilang suggestion, meron kang freedom to do it or not to do it. But if it is a command, nagtatalo lang yan doon kung meron ka bang desire sumunod sa kalooban ng Diyos. Whatever you do, sabi ni Paul, do it for the glory of God. Mga kapatid, tila baga simpleng bagay ang ukay-ukay. Pero ang prinsipyo ng ukay-ukay can be applied sa ating buhay pananampalataya. You simply pick the best. Pag nakapili ka na, nakapag-decide ka na, use it for God's glory. Paano? Kailangan mo ba ipagmalaki itong brand na nabili mo na sapatos o di kaya damit?
Dapat mo ba siyang i-brag sa kapitbahay mo? Hindi na. Gamitin mo lang yon. Kasi pribilehiyo yun eh. Nakakuha ka ng branded, matibay pa, hindi masyadong gamit, although slightly used, pero pwede pang mapakinabangan itong buong taon. Use it for God's glory. Di po ba? Mga kapatid, what a privilege na mapakinggan ang salita ng Diyos. It's a matter of choice. If you want to grow, it's a matter of choice. Ang Banal na Espiritu sumasa atin. Meron tayong salita ng Diyos, meron tayong sacred tradition, meron tayong magisterium, kompleto tayo eh. We have the saints na pwedeng lapitan pag nagdadasal po tayo. But actually, magiging walang kabuluhan lahat yan kung wala kang desire bilang Catholic na to grow. You need to have a desire. Arturo Pagatpatan, magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyo. Sa ibang bansa po kasi ito eh. Si kapatid na Fatima Quintana Imperio, magandang gabi. Kay Jojo Abrea, magandang gabi. Kailangan meron tayong desire, mga kapatid. Magsisimula yan sa desire. Kung wala kang desire na mag-grow, makilala si Jesus, wala ka pong effort niyan. Magsisimula sa desire. At yung desire na yan ay pinapaigting ng Banal na Espiritong sumasa atin. Ina-acknowledge siya ng Banal na Espiritu yung desire mo. Pag may desire ka, magkakaroon ka niyang commitment. Pag may commitment ka niyan, magkakaroon ka ng disiplina. Pag may disiplina ka, dire-diretso na po yan. Magiging bahagi na yan ng sistema mo bilang Kristiyano. Hindi ka na nominal na Catholic. Pag nominal, magsisimba, hindi. Aatin sa misa, hindi. Kailangan ko ba maging part ng ministry? Hindi ka na nagtatanong eh. Matik na yun eh. Pag Katoliko ka na matino, Katoliko ka na naiintindihan mo aral na simbahan, hindi ka nominal. Hindi na pinag-uusapan kung ang linggo aating ka sa misa o hindi. Dapat ba tayo magrosaryo o hindi? Matik na yon. Gagawin natin yon kasi part ng growth natin yon. Now, sa mga kaibigan natin Protestante at Evangelical, hayaan nyo na sila. Panay ang atake sa atin, hayaan nyo na po. Tatanda po tayo niyan pag lagi natin silang pinapansin. Babayaan natin sila. Mag-focus lang tayo sa atin. Ang trabaho ni Brad Calix to encourage you to focus more on Jesus. Yan yung pinakaano natin, to focus more on Jesus. Bakit kay Jesus tayo focus? Kasi kay Jesus tayo haharap. Pag namatay tayo, haharap ka sa Panginoon. Hindi by clan, hindi by family, but by individual. Pag namatay ka, haharap ka automatic sa Panginoong Yesus. Magbibigay sulit ka na sa Kanya. Hindi ka na pwedeng mangangamot ka ron. Lord, hindi ko po alam eh. Ano sabihin sa'yo ng Lord? Ano hindi mo alam? Hindi ba't mayroong pastor na convert sa Katoliko na sinasabihan kayo? Anong hindi mo alam? Ba, mahirap mapaya sa harapan ng Panginoon, di ba? May mga Katoliko sa Pilipinas na, Lord, pasensya na po kayo, hindi ko po alam na kailangan pala, dapat committed ako na Katoliko eh. Gaganong-ganong ka sa harapan ng Panginoon Diyos, kakamot-kamot ka ng ulo sa harapan ng Diyos? Tatanggapin ba ni Lord yung mga alibay mo na ganon? Walang ganon. O, anong gagawin mo ngayon? Napakinggan mo salita ng Diyos, napakinggan mo yung mga ano natin dito, pinag-uusapan natin dito. Anong gagawin mo? You have to change your mind. You have to repent. You have to change your mind. Lord, ayusin ko na itong buhay ko sa biyaya niyo. Ganun. Mag-desire ka na magbago. Narinig mo word of God? Walang kwenta yan. Narinig mo lang, tas binaliwala mo. Walang kwenta. Gusto ng diablo yun. Nakikinig ka sa kay Brad Calix at sa iba pang mga kaparian natin, tapos hindi mo naman siniseryoso. Gusto ng diablo yun. Pero asar na asar ang diablo sa mga matitinong Katoliko
Kapag ka siniseryoso mo ang word, tas gusto mo siyang i-apply sa buhay mo, banas na banas ang dyablo sa'yo. Gagawa siya ng paraan to destroy you. Maglalagay siya ng mga obstacles para hindi mo makita yung liwanag na salita ng Diyos. Kapatid, mag-effort ka. Kailangan yon. Sa biyaya ng Diyos, mag-grow tayo. Hindi to sariling effort lang, of course. May effort ka, you have to cooperate. Pero yung biyaya ng Diyos, yung inaasahan natin para tayo ay mag-mature sa ating buhay pananampalataya. Darling May Peñaflor Sibonga, magandang gabi kapatid. Maraming salamat for joining. Let me encourage you kapatid tonight as I close. Bitawan mo na yung pagiging nominal na Katoliko. Move on tayo. To the next level tayo, mga brad, mga sis. To the next level tayo. I-priority natin si Jesus. To know Him more. Let's dig deeper sa Word. May mga Bible tayo eh. Ang problema na kung wala kang Bible. Mag-invest kayo. Wala naman tong 500 eh. Nabili ko to 400 plus eh. Marami tayong klaseng Bible sa Katoliko. Ito ang pinakasimple ito eh. Pinakasimple ito. Mag-invest po kayo. Hindi po pwedeng wala kayong Bible. Nakakabili nga kayo ng mga cellphone nyo na magagara eh. 40,000, 50,000. Naka-iPhone ka. Tapos Bible wala kang pambili. Oh, come on. Hindi pwede. If you want to grow, seryosohin mo yung relation mo sa Panginoon Diyos. Mag-invest ka. Hindi pwedeng hindi ka mag-invest. Invest ka sa Kingdom of God. Bili ka nito at basahin mo to, Brad. Nung pastor pa ho ko sinasabi ko sa mga kapatiran, 1 taon mababasa mo yung 66 books. At least 5 chapters a day. Ngayon, nagkatoliko na ako. Siyempre siguro mga 7-8 chapters a day. Kasi marami tayong aklat Hindi lang naman to 66 books di ba? 70 plus po ito May apokrypha po tayo Tama? Paano mababasa kung wala kang CP, pag wala kang kopya? Ang disadvantage pagka naka-download sa cellphone, pagka lobat ka, hindi mababasa yung Bible. Pag nanakaw ang cellphone mo, hindi mo mababasa ang Bible. Whereas, kung meron kang binili po na ganito, may kopya po kayo, nandiyan sa bahay, wag na sana nababasa to pag may sakit po kayo. Uy, may trangkaso ka. Uy, sabi nga pala ni Brad Calix, magbasa ng Word of God. Teka muna, may trangkaso ako ngayon. Makuha nga yung Bible. Naloko na. May ganon? Opo, may ganon. Pag inuubo-ubo na ng 1 linggo, saka naalala yung Biblia Anak, pakikuha nga yung Biblia doon sa may pakikuha nga yung Bible ko doon. Ayan. Wala na, it's too late. Pag nagdadialysis ka na, saka ka nagbabasa ng Bible. Pag na-disgrasya na yung negosyo mo, saka mo naalala salita ng Diyos. Huwag ganon. Yan ang sinasabi ko sa'yo Binabaliwala mo kasi si Lord Huwag mong baliwala yung Brad sis Teka muna, ano ba yung nangyari dito? Okay. Sesya na po kayo, parang meron kasing rito Sige, alas 8:53 ng gabi mga kapatid. Suportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel. Please subscribe sa State of Grace TV, no? Yun po yung ating title, no, sa YouTube. I-type nyo lang po yan, State of Grace. Kulay pula ho yan. Yung cross na may tao. Yun po yung akin doon, ha? Kulay pula yan, State of Grace TV. Doon po nakalagay yung ating conversion sa Catholic. Yung ating mga series ng ating gospel, araw-araw. Doon po nakalagay yan from Monday to Sunday. Meron akong nagawa na pagbabalita. Kung napapansin nyo, pinost din po yan ni Bro George. Siya po yung tao na in charge po sa pag-upload ng ating mga videos. Kaya Bro George, maraming salamat sa iyong labor of love. Salvation Labanancia, magandang gabi po. Maraming salamat. Bukas ang tabayanan nyo po yung ating gospel na pag-uusapan alas 6 ng umaga hanggang alas 7. I-try natin sa Sabado, may interviewin po tayo na isang OFWs kasi pag Sabado, usapang OFWs tayo, no? May Word of God, tapos yung kalahati po nyon, 6:30 to 7,
pag-usapan natin yung sitwasyon ng mga OFWs kasi isa po yan sa mga burden na inilagay ng Lord sa puso ko ang tignan ang sitwasyon ng mga OFWs, especially nando sa gitnang silangan. Opo. Kaya ho, meron po tayong kakausapin, hindi man siya doon sa gitnang silangan, pero sa part ng Asia, ay hopefully available po siya para makwento niya sa atin, kamusta ang konting history, kailan siya nag-start magtrabaho doon, ano yung mga challenges na pinagdaanan niya, nakakapagsimba ba siya ron, mga ganun yun ang mga tanong natin. At pagdasal po natin mga kapatid na ito pong mga ganitong mga bagay na to ay ma-realize po ito mga kapatid. Ha? Sige po. Bukas na lang po ibang mga announcement natin sa umaga at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa opportunity na kayo po ay nakapasyal sa ating broadcast tonight. Kung nais nyo akong kausapin for counseling, for prayers, if you would like na mabisita po kayo sa inyong bahay, if you are a Catholic, kung kayo po ay taga Bacolod, just let me know para ho makapasyal po kami at maipanalangin po kayo ha. Kung nais nyong maka-join sa ating online Bible study, ay po pwede naman po yan. Paki ano lang po sa akin. Yung akin number po ay 0950-266-9596. Huwag nyo ibigay sa iba ha. Kasi yan po ay para lang sa inyo. Kung kayo po ay regular listeners po kayo ng Kabrad, ang number na yan ay para sa iyo, ha? Hindi yan ibibigay sa iba without my consent. Maliwanag po ba yon? Kasi maraming scammer ngayon, ha? Ingatan nyo si Brad Calix kasi yung informasyon na yan para lang sa iyo. Okay? Para lang sa iyo. Hindi yan sinishare sa iba. Sa iyo yung number na yan ha. Just in case may kailangan ka kay Brad Calix, kakausapin mo ko. Just let me know, i-text mo ko. Magpakilala po kayo ha. I-disregard ko yan pag wala kayong pangalan dyan. Huwag kayong basta-basta magte-text pag pakilala po kayo. Kasi suplado po ko sa text. Pakilala po kayo. Ay Brad, ako pala yung listener saka Brad. Sabi mo pangalan mo ha. Kasi hindi naman lahat naka-record sa akin eh. Opo. Sabihin mo, pakilala ka na kagad para ma-entertain natin yan, ha? Ano mang concern po yan. Sige po, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Pinagdadasal ko po ang lahat ng mga listeners at viewers ng broadcast na ito. Ang inyong pagpapala po ay sumakanila. Magkaroon kaming lahat ng desire to know Jesus more. Mag-spend kami ng time in reading God's Word. Doon kami kulang eh. Doon kami talo ng mga protestante. Wala kami masyadong panahon sa pagbabasa ng Biblia. It's about time for us na mabago yung ganong sistema. Magandang simula to, January, magpe-February na, ilang araw na lang, pero pwede pa humabol. Lord, I just pray. Gamitin niyo tong broadcast na ito upang magkaroon ng bagong henerasyon ng mga Katoliko na totoong Katoliko, hindi lang sa pangalan. Katoliko kasi follower of Jesus. Hindi follower ng kung sino-sino, kundi follower kami ni Jesus. Maliwanag sa amin na kami ay mga disciples ni Jesus. Dapat alam namin ang kanyang salita. Meron kaming desire na mag-grow sa kabanalan, sa maayos na tahanan, sa pagninegosyo na maayos, aming pakikitungo sa aming kapwa. We'd like to see those things na by the grace of God, kakayanin namin mangyari yan itong taon na ito. Lord, pinagdadasal ko yung mga pastor na kaibigan ko na nandito ngayon. I pray that you would bless their ministries. Nangangaral din ho sila ng salita ng Diyos. At ang aming panalangin, ang kalooban nyo para sa kanila. Nagdadasal po kami na patuloy nyo silang tulungan din ho sa ipinapagawa nyo para sa kanila. Lord, pinagdadasal ko na ang lahat ng mga pare sa Pilipinas ay maging tapat sa tungkulin. Maraming challenges, maraming temptations, pero pinagdadasal namin na mas pahalagahan nila ang kabanalan
pahalagahan po ng mga kaparian namin na maasikaso nila ang simbahan, ang tao sa loob ng simbahan. Hindi lang magawa yung activities per se, kundi ma-develop yung malalim na ugnayan ng mga pare sa mga miyembro ng bawat parokya. Nagdadasal kami yung aming mga bishops papunta ron sa Vatican, sa mga kardinal, kay Pope Francis. We just pray for your protection sa kanyang kalusugan. Samahan niyo po siya. At sa lahat ng laiko sa Pilipinas, kami na nasa online, ang grupo ng mga Catholic Faith Defenders, tulungan niyo kami na patuloy naming madepensahan ang aral ng simbahan laban sa mga umuusig sa katuruan nito. Nang may pagpapakumbaba, may pag-ibig at respeto sa kanila. Ama, salamat po sa gabing ito. Samahan niyo kami sa pagtulog mamaya. Lord willing, bukas magigising kami para magsalo-salo na naman kami sa iyong salita. Ang patuloy niyong blessing sa mga kapatid na nasa labas ng bansa. Maraming salamat sa mga kapatid. Lord, lahat ng kapurihan gusto namin ibigay sa inyo sapagkat you deserve those things. Mama Mary, we just pray, please intercede for us. Kailangan namin ang tulong ninyo sa area ng pagdadasal. Dalangin po namin ang inyong patuloy na biyaya na siyang sumaamin. Mas makilala pa namin si Jesus. Maraming salamat po. We just want to acknowledge you, Holy Spirit, tonight. Maraming salamat for the understanding that we have. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Alas 9:02 ng gabi sa aking orasan. Ate Edita Hubo. God bless po at regards sa inyong pare na si Reverend Father Brendan Ray Gamala. Diyan sa Our Lady of Lourdes Parish Church, diyan po sa Talok, bahagi ng Bago City. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixtro, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Once again, maraming salamat sa mga pastors na sumubaybay sa ating broadcast, especially sa aking mentor na si Dr. Hill Balignasay. Maraming salamat po ng World Teach International. To God be the glory. Pakishare po yung ating videos mga kapatid. At see you tomorrow, Lord willing. Ingat po kayo and bye for now.